Nakakatakot nga ba yung found footage movie na to inspired from Gonjam? Title ng movie, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Grabe yung performance ni Jane De Leon dito eh. She got bills to pay. Yung iyak niya, yung pawis, yung takot, ramdam na ramdam on screen eh. Kaya para sa akin, sobrang deserve niya yung supporting actress or best actress nga sana eh. Dagdag mo nga rin yung sobrang daming pawis ni Rob dito. Ganyan din kadami yung pawis ko kapag kumalat yung messages ko. Pero seriously, para sa isang taong pawisin din katulad ko, I can feel you bro. Lalo na kung hindi scripted yung pawis ha. Ang tanong, mas maganda ba to sa Gonjam? Hindi. Pero is it a decent remake? Oo, siguro I would say. Para sa akin, it's cool how they use and incorporate the found footage aspect nga ng film. And even though inadapt lang din nila yung face-to-face camera and also yung CCTV type, it's cool pa din naman. Sana nga gumamit din sila ng mga pananakot doon sa mga CCTV footages eh. Hindi lang doon sa mga dala nilang camera. Alam mo yung tipong biglang may lilitaw na tao sa likod nila. Parang gano'n. Kasi for me, parang mas nakakatakot yun. Lalo na nga since static lang naman yung shot. Medyo naalala ko nga dito yung, alam niyo yung viral dati na nakakatakot na video na may biglang lumitaw na lolo doon sa may elevator. Sobrang interesting din pala dito na ginampanan nila yung mga sarili nila kasi it adds doon sa may realism given na found footage film nga to. Nagustuhan ko din na inintroduce muna nila na maayos yung premise bago sila nakarating doon sa ospital. Kung usapang performance, medyo 50-50 ako dito honestly. There were times na nag-work naman yung acting nila pero may mga times na hindi. Naramdam mong acting lang yung takot nila. Gina nga, gawin na lang natin 60-40 na mas lamang yung mas marami silang magandang performance. Kasi given, mahirap naman din talagang umacting nang hindi ka uma-acting. And mas mahirap ding umacting na talagang takot na takot ka. Kung usapang pagkategi ng mga characters, yung mga pinaka-favorite ko ay yung kay Rob, yung kay Jane, yung kay Enrique, na nakakatakot and creative parehas. Maganda rin naman yung kay Raph, pero sana mas pinakita at hindi kinat or whatsoever. Kasi for me, it's not enough na pinakita lang nila yung aftermath eh. Siguro doon sa mga multo or monster, I didn't like it that much then. Kasi for me, hindi sila yung nakakatakot eh. Yung pag-aabang sa kanila yung nakakatakot and kudos doon sa pagbe-build up nila sa story. Medyo naalala ko nga doon sa mga sini Alexa Miro, lalo doon sa mga nagtatago siya, yung mga moments doon sa may Outlast na laro na nagtatago din sila sa dilim. Speaking of takutan, marami lang sin dito na na-bother or nainis ako kasi tuwing nagbe-build up sila ng jumpscare or pananakot, kapag papik na yung pananakot, bigla nilang ikakat or ililipat. Like what? Kumbaga nandun na sila eh, tapos biglang next sequence na. Alam niyo yung blue balls? Parang gano'n. Na-appreciate ko naman sa film magkakahiwalay sila tapos meron silang ginagawang iba't ibang segments doon sa may ospital. Pero medyo nakulangan lang ako. Kasi their goal diba is to attract as much as audience as possible na 3 million pa nga yung goal nila. Pero sobrang limited lang naman ang pinakita nilang kakaiba or nakakatakot sa stream nila. Sana they could have made a couple of more creepy unique location doon sa may ospital. Kasi bukod doon sa may room sa likod ng cabinet, parang the rest puro typical area or location na lang eh. Kasi ayun nga yung nakakatakot dito sana, pero ayun lang, hindi nila masyadong na-explore and sana nga na-explore nila for the audience lang to grasp the location and yung premise nga. Sana din pala nalimitahan yung face-to-face interaction ni Enrique with the other participants katulad nga doon sa may Gonjam para mas ma-explain lang yung change of shots doon sa may live stream. Lalo na towards the end, nung hindi na nga in control ni Enrique. So, sino naglilipat ng mga angles? Lastly, sana ginawa na lang nilang parang streaming website kaysa sa YouTube. Kasi para they could say na nakalive silang lahat, tapos yung viewers yung mamimili na panonoorin nila, para lang mas ma-explain bakit nila alam yung iba't ibang perspective and happenings na nangyayari doon sa bawat characters. Overall, enjoyable naman, lalo na takot din yung mga kasama kong manood doon sa may sinehan. And that's the goal naman eh, to make the audience react. Kahit hindi ako, kung yung iba na-appreciate nila, I think they've done a good job naman. So yun, again, ang title na to, Strange Frequencies, the Taiwan Killer Hospital, and ang torta rating ko ay 6 out of 10.